produktong petrolyo asahan ngayong linggo. LPG naman may taas presyo ngayong buwan. Hanggang 11 bagyo, posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility mula buwan ng Pebrero hanggang sa Hulyo ayon ho yan sa Pag-asa. BOQ Bureau of Quarantine, wala pang naiulat na inbound traveler na may Nipah virus. Mga nasawi sa lumubog na MV Tricia Kirstine, umabot na ho sa 4 na po ayon sa PCG. Isang korte naman ay pinag-utos sa padalhan ng summons si Claire Castro kaugnay sa kasong insarampa ni Congressman Leandro Levite. At mga tatalakayin na ngayong araw kung sapat sa anyo at nilalaman ang impeachment complaints laban kay BBM. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Maraming aga Sindago Boss, Diyos Mabalos, Umaga Luzon, Mayong Bundag Visayas, Mindanao, Lunes naman ng umaga mga kababayan. Ngayon po ay 2 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po si MJ Mondeha. At ako naman si Perhil Parpa. Sunshine News. Mga kababayan, sa pagkakatuloy ng price hike sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa anunsyo, maaaring tumaas ng 1.40 hanggang 1.60 ang presyo sa kada litro po ng diesel, habang tataas naman sa 60 hanggang sa 80 ang kada litro po ng gasolina. Ang kerosene naman ay maaaring tumaas sa 90 hanggang piso o 1.10. Sa publiko naman ngayong araw, Pebrero 2, ang final price adjustment at magiging epektibo po yan bukas, araw ng Martes. Sunshine News. Liquefied Petroleum Gas o LPG nitong linggo, Pebrero 1. Hindi matapos mag-anunsyo ng price hike ang mga kumpanyang Petron at Selene Sabado, Enero at 31. Nagpatupad ang Petron ng dagdag presyo ng 1.50 sa kada kilo ng LPG. Naging epektibo ito dakong alas 12:01 na madaling araw nitong linggo. Samantala nagpatupad naman ang Selene ng dagdag presyo ng 1.55 kada kilo ng LPG at naging epektibo alas 6 ng umaga ng linggo. Ang pagtaas ng presyo ho ay alinsunod sa adjustment ng International LPG Contract Price para sa buwan ng Pebrero. Hello. Naman sa bagyo o lagay ng panahon, posibleng umabot daw sa 4 hanggang 11 na mga bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayon pong simula ng buwan ng Pebrero hanggang Hulyo. Ayon yan sa Pag-asa Water Forecasting Center. Sa pinakahuling weather outlook, tigi-isa lamang na bagyo ang maaring mabuo mga buwan po ng Pebrero, Marso at Abril. Ngunit nasa 1 hanggang 2 naman sa bawat buwan ang asahan po sa Mayo at Hunyo, habang nasa 2 hanggang 4 na bagyo naman sa buwan ng Hulyo. Panahon dahil lubog sa baha ang 24 na barangay sa Bacolod City, Negros Occidental nitong weekend dahil sa malakas na pag-ulan. Noong Sabado, Enero 31, ilang pangunahing kalsada na sa lalawigan ang lubog sa tubig na nag-iwan ho ng maraming commuters na stranded. Ayon sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, 146 na individual ang na-evacuate noong araw ng Sabado, ngunit nakabalik na ang mga residente sa kanilang mga tahanan pagsapit ng linggo ng umaga. Sinabi ng Pag-asa na ang shear line ang naging sanhi ng pag-ulan sa Visayas at ilang bahagi ng Katimugang Luzon noong araw ng Sabado. Sa ibang balita naman mga kababayan, wala pang nahaharang na inbound traveler na may Nipah virus sa mga paliparan at pantalan ng bansa. Ayon sa Bureau of Quarantine o BOQ, noong Sabado, Enero 31, pinatutupad nila ang masusing screening mula nang lumabas ang issue na yan. Bilang na mga pasaherong dumarating sa mga direktang biyahe mula po sa bansang India. Wala namang pinatutupad ang karagdagang travel restrictions, ngunit mas pinaiigting lamang ang masusing pagmamatyag at dumarating po ng mga biyahero. Samantala, sinabi po ng Department of Health na regular na pinatutupad ang border surveillance at screening protocol sa lahat po ng international airports at seaports. Ito'y kahit meron o walang sinusubaybayang partikular na virus. DAR Sunshine Radio. Ilan po ng mga namatay sa paglubog po ng MV Tricia Kirstine 3. Umabot na po sa 40. Si Paul Montibon sa detalye. Paul! Magandang umaga, umabot na sa 4 po ang nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, 316 na pasahero ang naligtas at dinala sa Zamboanga City at Basilan para sa medical at psychological assistance. Patuloy ang search and
search and rescue retrieval operations para sa mga nawawala kasama ang mga lokal na pamahalaan at volunteer groups. Walang paglabag sa maximum passenger capacity ang barko, pero patuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Sinimulan na ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagsusuri sa mga aligasyon ng manifest discrepancies at kakulangan sa safety equipment. Posible umanong magresulta ito sa suspensyon ng prangkisa ng operator. Hindi pa rin natatagpuan ang barko, kaya patuloy ang pakipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga pamilya ng biktima para sa verification at suporta. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahan nag-uulat Paul Montemon, partner mo sa Balita Terpisto. Ka-partner News Blast. Tuloy tayo sa ating mga detalye mga kapartner dahil inaresto ng mga otoridad nitong linggo, Pebrero 1, si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Si John Mollenido ay ang asawa ng pinaslang ng policewoman na si Diane Marie Mollenido at kanilang anak. Ayon sa ulat, bago ang kanyang pag-aresto, tumanggi si John na magbigay ng pahayag hinggil sa sinabi ng isang car agent na itinuro siya bilang isa sa mga sospek. Kung matatandaan noong Enero 24, natagpo ang patay si Diane Marie na isa ring police master sergeant sa isang sapa sa Pulilan, Bulacan na may tama ng bala sa ulo. 5 araw matapos nito, natagpuan naman ang anak nila na si John Ismael sa isang taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac. Samantalang 3 sospek at si John Mollenido ay naaresto noong Biyernes Enero 30 sa isang residential area sa Novaliches, Quezon City. Ang 3 sospek ay ang babaeng car agent, asawa nito, at ang kanilang helper o caretaker. Ang nasabing caretaker na yan ay voluntaryo namang nag-surrender. Si John ay nagpahayag ng kandaang makipagtulungan sa namang investigasyon kaugnay ng nasabing krimen. AR Sunshine Radio. Safety audit ng Allison Shipping Lines ginagawa na ng Marina. Iba pang barko nito isinailalim na sa mahigpit na inspeksyon. Si Margot Gonzalez sa detalye ng balita. Margot! Pernil, ginagawa na nga ng Maritime Industry Authority o Marina ang malalimang pagsisiyasat sa Allison Shipping Lines. Ang may-ari ng MV Fisher Sentry, yan yung barkong lumubog sa Basilan, Kamakailan. Ayon sa pamuno ng Marina, matinding pagsisiyasat ang gagawin nila para sa comprehensive safety audit ng kumpanya kung saan magkakaroon ng review at validation sa buong sistema ng shipping company. Tutukuyin din ng Marina ang responsibilidad ng mga opisyal at kawani ng mga barko at mga opisinang sumusuporta sa pagbiyahe ng naturang shipping line. Tinatalayuin ng audit ay malaman ang ugat ng mga kapabayaan at tiyak na ang lahat ng barkong papayagang bumiyahe ay ligtas, sumusunod sa regulasyon at maayos ang safety management systems. Isinalalim na rin sa matinding inspeksyon ng ibang passenger at cargo vessel ng Allison Shipping Line para tukuyin kung sumusunod ang mga ito sa maritime standards at iba pang regulasyon. Sinasabi na naturang shipping line ay nasangkot na umano sa iba't ibang maritime incident mula noong taong 2019. Sa huling naiulat na trahedya, nasa 40 na ang naitalang patay at mayroon pang nawawala. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Margot Gonzalez sa Parno sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Tayo sa ating mga detalye mga kababayan, sinabi po ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na palalawakin nila ngayong taon ang kanilang Social Pension o SOCPEN program. Akbang ito para masaklaw ng programa, humigit kumulang 171,000 na karagdagang senior citizens na po nasa kanilang waiting list ngayon. May kabuang 51.8 billion pesos na pondo ang programa. Sa ilalim po yan ng 2026 National Budget. SOCPEN ay nagbibigay po ng monthly financial assistance na 1,000 pesos sa mga maralitang Pilipinong edad sa 60 anyos pataas na may hina, may karamdaman o may kapansanan at walang regular na kita, pensyon o suportang pinansyal mula po sa mga pamilya. Ang pagtataas ng buwanang ayuda na yan mula 500 to 1,000 ay tinakba po ng batas na RA 11916 na ipinatupad po noong January 2024. Ang ayuda ay pinagkakaloob kada 3 buwan. AR Sunshine Radio. BBM nanawagan po ng rebisyon sa mga lumang pulisiya ng gobyerno. Publiko, hinimok po na magbahagi ng mga mungkahi. Si Creslin Catarong mula Malacanang sa detalye ng balita. Creslin!
Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangang gawing makabago ang mga lumang sistema at pabilisin ang digitalisasyon upang maging mas maginhawa ang mga serbisyo ng gobyerno at mahubog ang responsable at produktibong mamamayan. Sa kanyang pinakabagong BBM vlog, hinikayat ni Marcos Jr. ang público na magbahagi ng mga mungkahi para sa mga bagong pulisiya na tutugon sa mga agarang suliranin ng bansa. Anya, ilan sa mga halimbawa ng mga luma at hindi na angkop na pulisiya ay ang paghingi ng ID upang makakuha ng iba pang ID, ang pagpuno ng napakaraming form na pare-pareho lamang ang hinihinging impormasyon at ang pag-aatas ng personal na pagharap sa mga transaksyong maaari namang gawing digital. Sinabi ni Pangulong Marcos na may malinaw na mga solusyon sa matagal ng kakulangan at kabagalan ng serbisyong pampamalaan tulad ng paggamit ng eGov.ph at ang patuloy na digitalisasyon ng mga sistema ng gobyerno. Binanggit din ng Pangulo ang ilang mabubuting pulisiya gaya ng suspensyon ng Land Transportation Office sa pisikal na pagkumpiska ng lisensya sa pagmamaneho at ang pagkilala sa Digital Driver's License. Paggamit ng gift cards sa LRT at MRT para sa 50% diskwento ng mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities. Family promo ng LRT at MRT tuwing linggo at iba pa. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagaan ng aktibong pakikilahok at kooperasyon ng mamamayan sa pagpapatupad ng mga mabubuting pulisiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ito si President Cataro, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, mga bagong pinuno ng Philippine Air Force kinilala si Almar Forzuelo sa detalye ng balita. Almar! Perhil MJ, nagsagawa ang Philippine Air Force ng Joint Assumption of Office, Relinquish and Change of Command at Downing of Rank Ceremony. Ito lang kamakailan sa Philippine Air Force Multipurpose Gymnasium Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City na pinungunahan ni Lieutenant General Arthur Cordora ng Philippine Air Force o Commanding General bilang presiding officer. Kasama rin sa aktibidad ang downing of ranks ng mga bagong promote ng Philippine Air Force General Officers. Formal na ibinigay ni Lieutenant General Cordora ang 2-star rank kina Major General Ronnie Petinglay at Major General Jose Bonifacio Calub, kasabay ang 1-star rank kina Brigadier General Gemil Espino at Brigadier General Rolando Conrad Peña III. Ang mga bagong promote na general ay tumanggap ng mahalagang posisyon sa pamumuno at pangangiswaan ng kritikal na mga komando. Papatubayan ang operational readiness at tinitiyak ang kahusayan ng organisasyon bilang suporta sa misyon ng Philippine Air Force. Kinilala ng opisyal ang mga bagong promote na general at binati sa kanilang mga bagong tungkulin na inaasahang maumuno ng may pananagutan, may angat ng paghusga at malinaw na focus sa pagpapasakatuparan ng misyon sa buong Philippine Air Force. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, kapartner sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Tala Constitution Day, ginugunita ngayong araw sa Pilipinas. Si Admar Velando sa detalye. Admar! Magandang umaga, ginugunita ngayong araw ang Constitution Day. Ito ang pag-alala sa pagpapatibay ng 1987 Constitution o ang kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas. Sa araw na ito, noong taong 1987, inaprubahan ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng isang pambansang plebisito ang kasalukuyang konstitusyon. Ilang buwan lang ito matapos ang People Power Revolution na sinasabing nagbalik sa demokrasya sa bansa. Ang 1987 Constitution ang nagsilbing pinakamataas na batas ng Pilipinas na nagbibigay proteksyon sa karapatang pantao. Nagtatakda rin ito ng mga tungkulin ng pamahalaan at pagpapatibay ng kapangyarihan ng Estado ay nagmumula sa taong bayan. Hindi naman idineklara ng special non-working holiday ang Constitution Day. Ang pagdedeklara ng Constitution Day ngayong araw na ito, Pebrero 2, ay sa bisa ng Proclamation number 211 na nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino noong Enero 29, 1988. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Admar Vilando, kapartner mo sa balita at serbisyo.
News Blast. Balik tayo sa ating mga detalye mga kababayan. Pinapatanggal na ho sa lahat ng lokal na pamahalaan sa buong bansa ang mga pangalan, larawan at iba pang pagkakakilanlan ng mga opisyal ng gobyerno sa mga proyekto na pinopondohan ng gobyerno. Partner, diba ito yung mga EPAL? Paano naman yun kung ang larawan na nasa airport? Oy! Ano naman yan? Malaki yun. Kilala ko yun. Sinabi naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, ang mga proyekto ng gobyerno ay mula sa buwis ng mamamayan kaya hindi ito maaaring magamit sa pansariling interes ng sinumang public servant. Talaga lang ha. Dagdag pa nito na ang government programs ay hindi personal na billboards ng mga politiko. Kaugnay nito nananawagan sa publiko si Rimulya na ipagbigay alam sa ahensya at isumbong ang mga nalalamang mga paglabag ng mga opisyalis ng gobyerno. Maaaring kunan ng litrato at i-video partner at agad ay padala sa DILG Reporting Portal. Ito yung update sa Senado dahil bitter at parang batang nagtatampo si Senate President Tito Soto III. Ganyan siya inilarawan ng political commentator na si E.B. Hugalbot sa panayam po ng SMN News matapos pinagtibay ng Supreme Court ang nauna na lang desisyon na unconstitutional nga ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sunshine News Blast. Peter lang si Senate President Tito Soto. Alam mo yung bata na yung gustong laruan ay hindi maibigay ng kanyang mga magulang nagtatampo, no? So yan ang nakikita natin kay Vicente Soto. Para kay Hugalbot, bakit salungat si Soto sa desisyon ng legislatura? Ang judiciary po kung saan sakop po ang Supreme Court at ang legislature kung saan naman po miyembro si Soto ay magkapantay partner at dapat meron silang paggalang sa isa't isa. Oh, tama. At si Tito Sen ay hindi naman abogado. Upang magkaroon ng mas malalim na nakaalaman sa batas. Samantala ay pinagtataka naman ng political commentator kung bakit ganito magsalita si Tito Sen o sinong mambabatas matapos lipat nga ang sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury dahil ito ang malinaw na paglabag sa batas. Sunshine News Blast. Pwede na rin nating sabihin yan na yung diniklara ng Supreme Court na unconstitutional ang PhilHealth transfer doon sa National Treasury. Pero kinumply nila. Nagreklamo ba sila na this is judicial overreach? Na kung titingnan mo ang ating Constitution, the power of the purse, ang power, ang kapangyarihan na mag-approve ng ating pambansang budget ay nasa Kongreso. Meron bang nagreklamo na isang kongresista o isang senador at sinasabi this is judicial overreach? No? Ito'y panghihimasok ng another independent branch of government. Yan po naging komento ng political commentator na si E.B. Hugalbot. Ayan po ng SMNI News. Sunshine Radio. Senator Gatchalian nais namang paimbestigahan ang pag-uupo ng landfill sa Cebu City. Si Troy Gomez mula Senado sa detalye. Troy! Nananawagan si Senador Wing Gatchalian ng imbestigasyon sa pagguho ng landfill sa Dinaliw, Cebu na ikinasawi na mahigit 30 katao at ikinasugat ng marami pa. Sa ilalim ng proposed Senate Resolution number 277, iginit ni Gatchalian na kailangan siyasatin ang disenyo at operasyon ng landfill, pagsunod sa mga regulasyon at kung sapat ang pagbabantay ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ayon sa Senador, kung hindi maayos sa mga patakaran, maaaring maulit ang ganitong trahedya sa dahil ng investigasyon na tukuyin ang sanhi ng pagguho at makabuo ng mas may fit na safety standards. Binigyan din ni Gatchalian na sa nagpapaalala ang insidente sa trahedya sa Payatas campsite noong year 2000. Para sa Diyos ang Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nagulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Inatasan ng isang regional trial court sa Balayan, Batangas na padalhan ng somon si Palace Press Officer Claire Castro. Kaugnay ito sa isang civil case na isinampa ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kautusan ay may petsang Enero 28, 2026, sinabi ng Branch 11 ng Balayan Regional Trial Court na sapat ang verified complaint for damages na isinampa laban kay Castro. Kaugnay sa naturang kaso ay humihingi si Leviste ng kabuang 111 million pesos bilang danyos. Kabilang na ho dito ang 100 million para sa moral damages, 10 million para sa exemplary damages,
At 1 million naman para sa attorney's fees, hindi pa kasama ang gastos dyan sa paglilitis, partner. Grabe naman yan, ang mahal, partner. Kaya mag-ingat-ingat. Oo. Ang civil case laban kay Castro ay bunga sa mga mali at mapanirang pahayag ng Palace Press Officer sa isang vlog tungkol sa dating negosyo ni Levisten na solar power at umunoy paglabag sa franchise. Dinina naman ni Levisten na ang kaso ay isinampa laban kay Castro at hindi nakatuon sa Marcos Jr. admin. Para po sa mga nag-aalala sa kalusugan po ng Pangulo po ng Malacanang sa publiko na gumagaling ngayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos pong ma-diagnose na may diverticulitis. Really? Kumaga po ng mga pouch loob ng bituka. Sinabi po ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Pangulo po ay walang problema at nagbibigay pa siya ng mga direktiba. Binigyan din naman ng Malacanang na uunahin ng Pangulo ang kanyang mga gawain kesa tutukan ng mga pagdinig sa House Committee on Justice na may reklamo po ng impeachment sa kanya. Ang mga pagdinig po ay magsisimula ngayong araw, Pebrero 2 at susuriin dito kung may sapat na reklamo o kung insufficient o sufficient in form and substance ba ang reklamo o hindi. Ng panang opisyal ng Malacanang, hindi nag-aalala ang Malacanang sa mga reklamo ng impeachment. At siyempre nito kay BBM dahil isasagawa na ang House Committee on Justice ang kanilang pagdinig ngayong Lunes, Pebrero 2, kaugnay sa impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong BBM. Ito yung upang tukuyin kung sapat sa anyo at sa nilalaman ang dalawang reklamong impeachment. Pangungunahan ng House Committee Chairman na si Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Bistrix Luistro, pangalan ang pagdinig sa dalawang reklamo ganap alas 10 ng umaga. Ang partikular na tatalakayin ng Justice Panel ang mga impeachment complaint na inihain ng abogado na si Andre De Jesus at ang inihain ng dating Makabayan Congressman at mga lider ng militanteng grupo. Samantala, nakakuha po ang Anti-Money Laundering Council ng panibagong freeze order sa mga habang pinaiigting nito ang investigasyon sa flood control anomaly. Sa isang desisyong inilabas po mga kababayan nitong Biyernes, January 30, abay iniutos po ng Court of Appeals ang pag-freeze sa mga bank account ng dalawang kongresistang umunoy nakakuha po ng malaking bahagi ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Dahil dito sa ilalim po ng pinakahuling kautusan na freeze po ng mga otoridad ang 379 na mga bank account, 4 na e-wallet account at 10 insurance policy, 10 na securities account at 10 investment account at 55 real property. Halos 25 bilyon na ang kabuang halaga ng mga ari-ariang na-freeze na pagdayan po sa kontrobersiya. Partner, alam mo yung kasabihang you cannot put a good man down? Tama yan. Ito yung isa sa mga sa mga resibo, sa mga magiging parang witness. Dahil nakatanggap po ng parangal si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa Mindanao People's Choice Award 2026 nitong Enero at 30. Yan! Gandang lalaki ng ating mahal na pastor. Ang parangal ho ang parangal ay ang Ministry Service Recognition Award at pinangalanan din ang buting pastor bilang Youth Advocate of the Year. Ang parangal ho ay pagkilala sa kanyang hindi matitinag na malasakit sa sambayan ng Pilipino at sa panghabang buhay niyang advokasya sa pagbibigay lakas at paghubog sa ating mga kabataan. Makikitang isa itong adhikaing patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga komunidad hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo sa pamamagitan ng serbisyong nakabatay sa pananampalataya, paglinang ng pamumuno at mga makataong inisyatiba. Sa resulta lang tayo magbabase, partner. Sa bunga. Oo, sa bunga, sa resulta ng mga gawa. Hindi puro nga, partner. Hindi yung nakabatay tayo sa mga headline at mga paninira at mga impormasyon na binibigay po ng ibang estasyon. Sunshine News Blast. Sa ating balitang negosyo, target po ngayon ng SpaceX ni Elon Musk na maglunsad po ng 1 milyong satellites sa orbit para po sa AI computing o artificial intelligence computing. Ayon sa kumpanya ni Musk, ang orbital data centers ay mas mura at energy efficient kumpara po sa traditional data centers. Pinaniniwalaan po ang sistema ay magbibigay po ng computer capacity na kinakailangan upang pagsilbihan
ang bilyon-bilyong user sa buong mundo. Kaugnay nito ay nagbabala naman ng mga eksperto na maaari itong magdulot po ng space debris. Habang nangangamba ang astronomers na maapektuhan po ang kanilang telescope at mahadlangan po ang kanilang mga research. Tatandaan, bukod sa SpaceX, abay pinagmamayarian po ngayon ni Elon Musk ang